Samantala, sa punto naman ito, sa kaugnay pa rin na balita, makakausap natin sa telepono si Leyte Governor Leopoldo Pitilla. Magandang hapon po, Governor Pitilla. Si Habiba po ito, kasama ko po si Kirby at JC. Magandang hapon sa inyong lahat and sa ating mga taga-kinig din sa PTV4. Magandang hapon. Alright, Governor, kunin lang po namin ang updates. No? Kumusta naman po ang paghahanda ng lokal na pamahalaan sa posible po nga pananalasa nitong malakas na paparating na bagyo? Yes, nung simula nung the other day, no, I think it was mga Sunday, in-inform na namin ang mga munisipyo at barangays dito sa Leyte na mag-convene na sila ng disaster team nila. And then start getting i-prepare na mga evacuation centers, mag-stockpiling na, no, parang gano'n. And then today, we are now mag-meeting kami ng Provincial Disaster Council. Mag-inventaryo kami lahat ng bagay na meron kami, like heavy equipment, tools and equipment, personnel, medicine, mga food, no, so potable water, no, lahat, no. We will discuss strategies now, no, ngayong araw based on sa mga inventaryo ng mga gamit namin. Alright. Governor, sa ngayon po, ano po ba yung mga direktiba ninyo sa mga residente po sa lalawigan? Well, in the past several years, no, ang Leyte has, ang mga disasters ng Leyte na dinil ng Leyte is more or less sa mga floods, no, pag may mga habagat, mga ulan, gano'n, malakas na ulan. And then, ever since, parang kaming mga casualties, no? Kaya lang, sinasabi ko, ine-emphasize ko ngayon sa lahat na iba ito. No? Hindi ito baha. We are not dealing with flood only. We will be dealing with mga roads na blocked by mga fallen trees, electrical posts, no? Mga broken windows, and then we will be dealing with mga bahay na nipa na bahay na pwedeng liparin, no? So this is a lot different the preparation, so we have to consider lots of things. That is itong hapon meeting namin, itatackle namin lahat yan, and then doon namin decide on how we will deploy yung resources namin para mas the sooner na maka-recover ang Leyte. Alright, Governor, para na rin po sa ating mga kababayan, meron po bang nakahanda naman na pondo para naman po dito sa posibleng pananalasa ng bagyong ito? Para syempre magkaroon naman ng trust itong ating mga kababayan at hindi sila masyadong kabahan sa posibleng mangyari. Yes, hindi lang sa pondo. Actually, we also have quite significant amount of medicine kasi we have a depot, no, na sinisigurado namin yung mga may everlasting yung supply ng medicines namin. And then we also have mga warehouse ang province na mayroong mga bigas at saka mga canned goods. Plus syempre ang NFA is on standby also, no, pwede kaming kumuha anytime sa kanila. Nag-stockpile din yata yung NFA sa Leyte ng mga nila, no, mga supplies. Pero again, the other thing also is, ang importante ngayon, minsan, hindi lang pera eh. No? For example, ang heavy equipment that we will be needing, kasi ang haba-haba ng mga kalye dito, laki ng island, and we have to clear the roads right away, no? Lahat ng thoroughfares para makadaan ng mga rescuers, makadaan ng mga nagre-relief operation. Plus, syempre, makabalik ang mga tao natin sa normal after sa aftermath ng bagyo, no? So there are lots of things, no? Pag we will make our final decision on what to do ngayong hapon sa meeting namin. Okay, Governor Pitilla, magandang hapon po sir. Si Kirby po ito. Meron lamang po akong isang katanungan. All set na po tayo sir for the preparations at yung mga gagawin po natin bago po pumasok itong bagyong Yolanda. Pero sir, ang iniisip po ng ating mga kababayan ngayon, paano po yung mga matitigas po ang ulo o yung mga last minute na kung kailan nandyan na po yung sakuna or yung bagyo, tsaka pa lang po ito mag-aalisan dun po sa kanilang mga bahay. Ano po ang inyong gagawin po tungkol po dito, sir? Well, meron kaming yung isang nag-mention sa akin si Vice Governor kasi
ako ay bagong governor, sa July lang ako nag-start, no? Nag-mention siya sa akin na meron naman daw ordinance ang Leyte na pwede, we can actually forcibly, no, parang if we think that their lives will be in danger, dapat we have the authority na talagang talagang hilain namin sila papunta sa evacuation center or to higher ground or to safer ground, no? Lalo na yung mga nakatira sa malapit sa dagat, sa northern part ng Leyte, kasi doon dadaan ang bagyo sa northern part. So, parang gano'n, we have an ordinance. No? Alright, Governor, panghuli na lang po, no, mensahe po sa inyong mga kababayan para na rin po sa kanilang seguridad. Yes, para sa akin mga kababayan, again, this is unfortunate na may ganitong mangyayari sa atin, no? Pero it does not mean na wala tayong magagawa. Right now, sa Friday pa ang bagyo ang dating. We still have 2 days to prepare. And then, sana po, tulong-tulong tayo, pati sa pagkatapos ng pagdaan ng bagyo, no? Hopefully rin, let's help, no? Tulungan natin lahat, yung mga kapitbahay natin, mga kabarangay natin, tulungan natin ang nangangailangan ng tulong. Kumbaga, huwag tayong magpa-rescue, no? Instead, let us be counted and then be part of the efforts para makarecover tayo kaagad. Makarecover kaagad ang probinsya natin. So, again, sa akin mga kababayan, let's join hand in hand. Kaya natin to, kaya natin makarecover right away. Alright, maraming salamat po at magandang hapon muli, Leyte Governor Leopoldo Pitilla. Maraming sa inyong lahat.